Katulad po nung naibalita natin kahapon, cleared to play na o pinayagan na ng mga physicians ng TNT na maglaro ito si Jordan Heading ngayong linggo kontra dito sa Barangay Ginebra. So maglalaro na itong si Heading pati na itong si Mike Nieto na kinuha rin itong TNT Tropang Giga ngayon. At ang tanong ngayon ay ito na lang ba ang gagawin o kukunin ng TNT? Meron kasing mga reports na lumalabas na baka gusto ring makuha ng TNT itong si Ray Ray Parks para makumpleto yung kanilang lineup. Tandaan natin yung rights nitong si Ray Ray Parks ay nandito sa TNT Tropang Giga. So malaki ang tsansa na kapag ito'y nakuha ng TNT, masasama siya dito sa lineup nila. At syempre ang laking bagay niyan para dito sa Tropang Giga kung sakali nga na makuha nila itong si Ray Ray Parks. Sa ngayon, itong si Ray Ray Parks ay kinukonsidera na isa doon sa mga top players dito sa Japan, pero ready raw ang TNT na mag-offer ng malaking kontrata dito para siya ay makumbinsi na bumalik at maglaro na para dito sa Tropang Giga. Kung yan ay mangyayari, asahan natin na magiging mas maganda at mas sabihin nating formidable itong koponan ni Coach Joe Reyes, lalo na dito sa kanilang ambisyon na maka-Grand Slam. Ang laro ni Ray Ray Parks, pwede siya maging small forward, pwede siya maging point guard. Siyempre dahil nandiyan na si Jordan Heading at si Ray ng Batak, ay baka small forward na ang laruin nitong si Ray Ray Parks, kapalitan niya doon si RR Pogoy. Kaya kung mangyari yan, sigurado ang lakas ng TNT. Ano pa kaya kung makuha rin nila yung first round draft pick ng Blackwater? So ibig nito sabihin, mukhang matindi talaga yung nagiging preparasyon ng Tropang Giga para dito sa inaasam talaga nila na makakuha itong Grand Slam na alam natin minsan lang yan dumadaan sa isang team. Kaya gusto talagang i-take advantage na ng TNT Tropang Giga para makuha na nila yan. At yan ang dahilan kung ba't lahat ng mga players na kinakailangan ay kukunin na nila. Samantala naman itong San Miguel Beer ay isa pa doon sa mga teams ng SMC na naghahanda rin just in case nga nasubukan itong Tropang Giga na makakuha ng tinatawag na Grand Slam. Alam natin na maraming players ng San Miguel na gustong makuha, pero isa na siguro doon sa sabihin natin pinupursu nila ngayon ay itong si Greg Slaughter. Alam natin na si Greg Slaughter ngayon ay isa doon sa mga players sa MPBL, pero gusto ng San Miguel na ito ay makuha nila para maisama dito sa kanilang lineup. Hindi naman sikreto na ang San Miguel ay naghahanap na isang big man na pwedeng iparehas kay Junmar Fajardo at bumababa na yung laro nitong si Mawala Tautua. Kung makukuha ng San Miguel Beer itong si Greg Slaughter, yan na talaga ang pinakamagandang tandem. Slaughter Fajardo para dito sa San Miguel. Kahit sabihin pa natin na may edad na si Slaughter, nasa kondisyon naman to at siguradong magiging maganda ang tulong nito para dito sa San Miguel kung sakasakali. Kaya nga sa tingin ko pwedeng makuha ng SMB itong si Greg Slaughter kung iba-buy out yung kasalukuyan niyang kontrata. Slaughter Fajardo ang gandang tandem niyan para dito sa Beermen at sigurado na iyan talaga ang aabangan ng marami. Kung sakasakali nga na ito'y matuloy, magiging maganda yan para dito sa Beermen. If ever, alam natin na hindi na ganitong naging sabihin na natin parting of ways ng SMC at itong si Slaughter, pero kumbinsido ang SMB na kaya nilang kausapin itong si Greg para siya ay bumalik dito. Kung sakasakali na babalik si Greg sa Beermen dito sa SMC at mapunta siya sa San Miguel, aba ang ganda nito para dito sa SMB. Dahil alam natin na magiging mas malakas itong kanilang front court at pwede talaga na maging backup ni Junmar Slaughter o kaya pwede silang pagsabayin. Kaya sigurado na ito ang gagamitin ngayon ni Coach Leo Austria ng magandang tandem para sa kanyang roster. Kaya masisiguro natin na magiging maganda to. At kung ikaw ang San Miguel, dapat talaga ipagpatuloy mo na yung pag-uusap dito sa kampo ni Greg para ma-approve ang deal. Ito namang Barangay Ginebra, ayon dito sa mga reports na lumalabas ngayon ay kinukonsidera na bitawan na itong si Isaac Go at siya ay i-trade dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin lahat na ang Rain or Shine ngayon ay naghahanap ng big man na pwedeng idagdag doon sa lineup nila. Kaya nga nila kinuha ang free agent na si Chris Porter. Pero ngayon gusto raw ng San Miguel Beer o rather ng Barangay Ginebra na i-trade na rin itong si Isaac Go dito sa Rain or Shine kapalit nitong si Adrian Nocum. Ang gusto raw ng Barangay Ginebra makakuha ng isa pang scoring guard na tutulong dito kay Scottie Thompson at kay Mavericahan Misi. Kung magkaroon ng ganyan trade at itong si Nocum at si Isaac Go magkapalitan, parehas lang naman yan. Sa panig ng Ginebra, okay lang na mawala si Isaac Go dahil sanay na sila na maglaro ng walang cent nang hindi na ginagamit ang nabanggit na player. Samantala naman, itong si Adrian Nocum, alam natin malaki contribution niya sa Rain or Shine. Pero sa ilalim ng Rain or Shine system, alam natin ang daming players na pwede mag-step up.
kahit wala itong si Adrian Nocum, nandiyan pa rin sila Gian Mamuyak, itong si Anton Asistio, si Andre Caraco, si Jonard Clarito, yung iba pang mga players ng ROS. Si Felix Clemente nga may injury pero mukhang maganda pa rin na tinatakbo ng laro nitong Raynor Shine ni Lasto Painters. Kaya nang masisiguro natin na itong Raynor Shine kahit mawala itong si Adrian Nocum ay hindi magiging problema yan. Malaking bagay rin kung makuha nila ito si Isaac Go dahil sa kasalukuyan hindi pa matiyak kung kailan makababalik itong si Bo Belga. Kaya nga kung nandiyan si Isaac Go, ang laro nito ay parang kay Belga rin. Hindi siya kasing physical pero mas accurate yung offensive skills nito lalo na sa 3-point area. Kaya pwede siya talaga dito sa lineup nitong si Coach Cheng Giao. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, itong si Adrian Nocum, yan talaga yung magiging bagay na point guard, scoring guard nila. Dahil ito'y two-way player, magaling sa depensa, magaling sa opensa, at siguradong magagamit ito ng mabuti itong si Coach Tim Cone. Samantala naman ang huli nating report, ito nga bang Meralco Bolts ay hindi naman natutuwa dito sa nangyayari sa MVP Group dahil puro TNT na lamang ang napupunta yung magagaling na players. Si Jordan Heading, si Mike Nieto at ang balita ngayon baka pati si Christian Stan Hardinger ay kunin nila. Ang sabi nga nung iba, Meralco ang defending champion dito sa Philippine Cup at nag-i-struggle sila dito sa kampanya nila pero bakit walang dinadagdag na mga additional players? Yan nga medyo nagtatanong ng karamihan. Dahil itong Meralco Bolts nangangailangan din syempre ng tulong yan dito sa lineup nila. Pero mukhang walang naibibigay itong TNT, itong management. Alam natin na naranasan yan itong Magnolia Chicken Templados at lately na lamang nung nakuha nila itong si Xavier Lucero at itong si William Navarro. At sabi nga ng ibang fans kaya lang yan nangyari dahil hindi napigilan ng San Miguel at Ginebra itong TNT Tropang Giga. So no choice ang management kung di ang suportahan ay Magnolia. Ngayon ito naman Meralco, defending champion pero halos walang nakikitang upgrade sa kanilang roster. Kaya nga marami nagtatanong bakit ganyan daw naging trato dito sa Meralco, kaya kinukonsidera naman sila na isa sa mga top team sa PBA ngayon. Kung ano man ang mangyari, kung sakaling sa sitwasyon ngayon medyo malabo na raw na maka twice to beat advantage itong Meralco Bolts. Kaya kung sakasakali na itong Meralco ay maka twice to beat advantage, yan ay halos imposible na. Kaya kung sakaling maaga ma-eliminate itong Meralco, dapat magkaroon ng upgrade dito sa kanilang lineup para mapigilan naman itong mga nangyayari ngayon na kung saan ay iba't ibang mga teams nagpapalakas pero Meralco naiiwanan na. Hindi yan maganda para sa isang defending champion kaya nga kinakailangan kung ikaw Meralco Bolts ay magawan mo ng paraan para yung lineup mo maging mas malakas at mas siguro na hindi ka na mapag-iiwanan ditong mga ibang teams ngayon dahil syempre dito sa PBA importante dito ay yung kinakailangan talaga maging malakas ka. Lalo na ngayon nakita natin paano mag-build up itong TNT Tropang Giga, itong San Miguel at yung iba pang mga koponan dito sa PBA. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Dexter Domer, kay Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Ireneo Salangsang, kay Katsakino Dukusin, binabati din natin si Michael D, si Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, Anthony Alon, Enju at ang iba pa natin taga-subaybay.